Bakit nga ba kung isa lamang ang Diyos ay nagkakaroon ng napaharaming relihiyon? Ang Biblia, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng mga pananaw sa katanungang ito na napapariwanag kung bakit nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa ating pananampalataya. Sama-sama nating tuklasin ang mga katotohanan nasa kasulatan upang mas maunawaan ang mga dahilan ng pagkakaiba ng relihiyon at ang pangarap ng Diyos para sa pagkakaisa. Una, ang tunay na Diyos. Ang Biblia ay natuturo na may iisang Diyos lamang, ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang Diyos ng mga Israelita, ang Diyos ng mga Kristiyano, ang Diyos ng lahat ng tao. Sabi sa Deuteronomio 6, versikulo 4, Makinig Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Pangalawa, ang pagkakabahagi ng katotohanan. Ang tao ay may kalayaan sa pagpili, at ang ilan ay maaaring hindi ganap na maunawaan o tanggapin ang katotohanan ng Diyos. Maaaring magkaroon ng mga pagkakamali at pagkakaiba sa interpretasyon ng mga banal na kasulatan na nagdudulot na iba't ibang pananampalataya at relihiyon. Ayon sa Gawa 17 hanggang versikulo 22, habang naglalakad ako at pinagmamasdan ng inyong mga Diyos, nakita kong may altar na may nakasulat, para sa Diyos na hindi kilala. Kaya ang Diyos na inyong sinasamba na hindi nyo alam, siya ang aking ipinangangaral sa inyo. Pangatlo ay ang pagkakaisa sa Diyos. Pagkamat mayroong maraming relihiyon, ang Diyos ay nagnanais na pagkakaisa sa lahat ng tao. Ang kanyang pangarap ay ang lahat ng mga tao ay magkakasama, nagmamahalan at nalilingkod sa Kanya. Ayon sa 1:17, na lahat sila ay magiging isa, tulad mo Ama sa akin na tayo sa iyo, na sila naman ay magiging sa atin, upang ang mundo ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang pagkakaroon ng iba't ibang relihiyon ay hindi nangangulugang mali ang bawat isa. Ang Diyos ay nagnanais na maabot ang lahat ng tao at ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. Ngunit kailangan nating tandaan na ang Diyos ay mahabagin at nagpapatawad. Hindi lahat ng tao hindi Kristiyano ay mapaparusahan. Ang Diyos ay nagnanais ng lahat ay maligtas at ang kanyang pag-ibig ay umaabot sa lahat ng tao. Tanong magkaiba ang kanilang paniniwala. Tandaan din natin ang pagkakaiba sa mga paniniwala ay hindi dahilan para sa puot o harasan. Ang pagkakaiba sa mga relihiyon ay hindi dapat maging sanhi ng digmaan o pag-usig. Dapat tayong magpakita ng pagdalan sa iba, hindi tayo sumasang-ayon sa kanilang paniniwala. Pangatlo ang Diyos ay nagnanais na magkaisa tayo. Ang kanyang pangarap ay ang lahat ng tao ay magkakasama at mamahalan at naglilingkod sa Kanya. Kaya't ang pagkakaiba sa mga relihiyon ng isang hamon, ngunit ito ay isang pagkakataon. Maaari nating gamitin na ating mga pagkakaiba upang matuto mula sa isa't isa at upang itaguyod ang pag-unawa at pagmamahal. At dapat nating tandaan ang tunay na pag-iibig sa Diyos ay ipapakita sa pamamagitan ng pag-iibig sa ating kapwa, anuman ang kanilang mga paniniwala. Peace.